Morning guys, good morning po mga ka-farmers po natin at welcome po kayong muli dito sa aking YouTube channel. At siguro naman po sa pagkakataong ito ay marami po sa ating mga kababayan na nag-aabang nito kung magkano po ba ang kikitain ng isang farmers sa isang ektaryang kalamansi. Alam niyo po mga kababayan, ito po ang ating kalamansi na kung saan ay ating pinakikita. Malaki rin po, maganda rin po ang ating pong kikitain po dito. Ngayong araw na ito ay i-share ko sa inyo kung paano ba kumikita ang mga magkakalamansi natin sa isang ektarya. At ano pa, para po ito yung ating gagastusin. Makita nyo rin kung ito ba ay sasapat, kung talo ba siya o panalo dito po sa negosyo ng pagkakalamansian. Ayan, iisa-isahin ko po sa inyo. Ipakikita ko po itong ating yung detalye, yung kumaga ito arithmetic kung tawagin, mathematics. Kaya doon po sa mga mahihilig po sa math, sa additional, subtraction. Ito po, magagamit na po natin itong ating pag-a-add kung magkano kita ng isang ektaryang lupa. So mga ka-farmers, dito na po tayo ngayon sa ating topic. Ang 1,000 puno na kalamansi sa isang ektarya, ang sukat po ay 3x3. Uma-average po yan ng 15 kilos mula po doon sa 4 na taon. Conforme, pag maganda po ang alaga po ng kalamansi, lumalabong po yan, bumibilog ang kanya pong katawan. Tumitimbang po ang bawat bunga niya ng 15 kilos mula po doon sa isang alagaan. Ngayon, i-average po natin sa 15 kilos na lang. Po, pwedeng tumaas yun, pwede rin pong bumaba, conforme po doon sa bunga ng inyong kalamansi. Sa 1,000, pagka yan po ay 15 kilos, tatamis po natin yan sa 15. Papatak po siya ng 15,000. Pag yan naman po i-divide po natin sa 30 kilos, kasi ang isang bag po kasi ay 30, papatak po yan ng 500 red bag. Doon sa 500 red bag, ineto na lang po natin, labas po yung upang pitas na netong 600 na, malinis na yon. I-divide po natin ngayon yan doon sa 500, kaya 500, ayun, 500 times po pala natin doon sa 600. Magkano po ang magiging total? Ang total po niyan 300,000. Kaya sa isang ektarya na netong 600, mayroong magiging 300,000 ang magiging pera. Kaya lang, hindi pa po yun ang iyong neto. Bakit? Meron pa po kasi yan aalisin. Ano ba yung ating aalisin na yun? Mamaya pakikita ko po sa inyo. Kung yan naman po na-tsempohan ninyo yung mataas na presyo, magneto ko na lang po na 1,000. Sa 500 na yung mapita sa isang ektarya na red bag, madaling tuwirin. Magkano po mga kababayan, mga partners? Kalahating milyon. 500,000 ang makukuha mo. Kaya lang, siyempre, hindi po buo yung pero na yun na makukuha ninyo. Meron tayong ileles dyan. Ganun po yung pong pagkita. At yan po ay isang anihan lang naman. Ang isang taon, kaya pong makapag-alaga ang ating mga farmers ng 3 beses na magpaani ng kanyang kalamansi. Kagandahan po yan kasi ng kalamansi po natin, tuloy-tuloy po yan ang bunga. Tuloy-tuloy rin po ang bulaklak. Kaya merong gulpihang mapipitas ka, may paunti-unti kang napipitas. Pang-supply naman niya sa pang-alaga sa kanya, sa kanyang puno. Ngayon, paano po ngayon natin ile-less ngayon yung mga gastos nito? Meron kasi mga gastos yan kaya doon tayo tumungo muna sa kita. Yung 300,000 doon sa tuwid natin 600 kada bag na neto na, meron na po tayong aalisin. Ano yan? Isa-isahin naman po natin uli. Ready na po ba kayo mga ka-farmers? Ano-ano po ba ang aalisin po natin sa 300,000? Ito po ang una. Para po magkaroon po tayo ng magandang bunga po ng ating kalamansi, ito ang ating magiging puhunan. Gastos po tayo sa isang ektarya ng 15 bag. Kung kasi yan ay 4 na taon yan. Siyempre habang umiidad po ang kalamansi,
tumataas po yung abono na ating nalalagay. 15 bag po yon. Hindi po pare-paras po ang presyo po ng abono. Meron tigwa 1,000, meron tigwa 700, meron tigwa 800. Tuwirin na rin po natin sa 1,000 yung inyong abono. So 15,000 yung iyong puhunan sa pataba o abono. Yun naman, meron naman po tayo dyan na gamot. Pagka sinabugan po natin ng pataba ang ating kalamansi, automatic yon. Pupuntahan po yan ng ating mga insekto. Kasi ang pataba, para po sa kaalaman ninyo, gustong gusto po noong insekto na may sabog ng pataba dahil nalalangha po nila ang sariwa. Sabi nga ng mga insekto, sariwa at ulay luntian ng mga dahon. Ako gustong gusto yan, paborito nilang kainin yan. Kaya maobligado ka ngayon na bumili po ng pamatay insekto o pambulabog o insecticide. Ang gastos naman po dyan, sa isang timplada, meron tayong 6 na drum. Ang spray kasi sa isang hektarya, 6 na drum po ang mauubos po niyan eh. Sa bawat gamot, sari-saring gamot niya, kahit ano pong klase ng gamot, kapag po kabisado na po ninyo pagtitimpla po ng gamot, weekly ang ating pong pag-i-spray. Sa isang spray yan, umaabot po yan mga ka-farmers po natin ng 2,000. Sa gamot pa lang yon, isang spray. Kung halimbawa isang buwan, di 4 na spray. Tuwirin po ninyo yun. Magkano siya? Di 8,000. Hindi pa po yun. Meron pa po tayong upang pambomba dyan. Kaya ang magiging estimate po natin na kada buwan ng pag-i-spray, pati po yung gamot, aabutin po yan ng 10,000. 10,000 sa isang buwan. 3 buwan mo siyang i-spray yan ng weekly. Di 30,000 na siya. Pagkabisado nyo po yung timpla ng gamot. Pero pagka hindi naman kabisado ang gamot, minsan ginagawa ng iba, twice a week. Do, medyo lalaki ang gastos. Kaya yun po ang gastusan sa ating kalamansi. Then meron ka na ngayong 30,000 sa gamot. Meron kang 15,000 sa pataba o abono. Meron ka po ngayong isa pa, 800 na upa sa magbobomba. Kung sa inyo po ay meron kayong inuutusan na magbobomba, babayaran po natin yon. Hindi naman po libre. Maliban na lamang kung meron kang sariling tao na 2 tao na magtatrabaho sa isang hektarya, mame-minus ka na doon sa pang-upa ng bomba. Ang upa rito sa amin, pagka 6 na drum, aabot po siya ng 800 ang upa. Palagay mo na, 1,000 na ang upa mo doon sa pagbobomba. Ilan pasok mo sa kada buwan? 4. De 4,000. 2 buwan, 8,000. 3 buwan, 12,000. So, nasa 12,000 ang upa mo dun sa nag-i-spray. Ayun. Kasama po yan dun sa inyong magiging gastos. Ileles po natin yan mamaya. Pagkatapos po niya, meron po tayong herbicide. Ano ba yung herbicide? Yung pamatay damo. Ang atin naman pong pamatay damo, yan, minsan merong mas mura po yung nakagalon. At hindi na po nakukuha po yan sa isang klase lang. Hinahaluan yan pati rin po doon sa mga malalambot. Magkabukod po kasi yung malalambot na damo tsaka yung pong matitigas pa na damo na matutulis. Hindi po napapatay po ng isang gamot lang yon, yung mga malalambot. Kaya meron kang ihahalo. Gagastos ka po dyan ng 6,000 sa loob po ng 2 buwan. Kasi pagka in-spray mo yan, abutin ng 2 buwan, tutubo uli, bago pag-ani, i-spray mo uli hanggang sa pag-ani. Kaya 6,000 na magiging budget mo sa herbicide. Tapos, meron pa tayong patubig. Ang patubig po natin, ito po ay pwede nating weekly patubig or ika-10 araw ang ating magiging patubig. Pag gumastos po tayo sa patubig, sa isang hektarya, conforme po yan sa lagay po ng tubig ninyo. Pag malakas ang tubig ninyo, mga 2 araw matatapos kayo. Pag mahina po ang tubig po ninyo, ay minsan maabot po ng 3 araw, 4 na araw. Kaya ginagamitan naman po ng hose yan. So, estimate na lang po natin. Ito po mga estimate pa lang po. 1,400 ang kurudo. Sa kurudo, pag gasolina, ay mas mahal. Baka abutin ng 2,000. Kako yan po ay itatimes 4 po natin sa loob ng isang buwan is 3,600. 3,600 yun. Sa loob po naman yan ng
hanggang sa pag-ani 4 na buwan sa tag-araw na pagkapatubig. De 3.6 times mo ngayon dun sa 4. Kaya mahina po kasi ako sa mate. Ayun, ganyan po ang mga kasambahay po yung ating po magiging gastos. Tapos, pag abot na po ng 3 buwan, magsasabog po tayong muli po ng abono. Pang-alaga naman po yun doon sa ating bunga, pampalaki. Pwede natin sabugan po yan ng 8 bulto. So, additional po na 8,000. Yun po ang reality. Para po magkaroon ka po ng magandang bunga, malalaki po siya, kailangan po natin pasalubungan uli siya ng pangalawang paglalagay ng abono. Pwede po yung complete o ano man ang gusto po ninyo na pampalaki ng bunga. So, ito total na po natin lahat yon, mula doon sa pataba, mula po doon sa patubig, sa upa mong bomba, pati na rin po yan sa lason. Yan ang mabibigat yan eh. Aabot po yun ng 72,600. Yon, 72,600. Yun po ang ile-less po natin ngayon doon sa kita po nating 300,000. Yan. Ang ating pong magiging kita po dyan ay 153,000. Ngayon, kung may-ari po ang gagawa, yan po magiging neto ninyo. Pero, pagka po meron tayong porsentuhan, kasi dito sa amin kasi uso po yung porsentuhan, 25%. Sa 25%, pag inani po yung kalamansi, ile-less po yung pitas, kung ano po yung magiging total po ng kanilang ani, doon sila ngayon magpapartihan. Kaya yung porsyento ng po ng taong gagawa ay 75,000 naman na magiging porsyento niya sa 300,000 doon sa bag o doon sa pinagpitasan o doon sa kalamansi na hawak na pera po ng may-ari. Kaya magneneto po ang ating pong may-ari ng 153,000. Ngayon, pagka mismo po yung may-ari po ang nagtrabaho na po ng 1 hektarya, ay additional mo yung 75,000 dahil hindi ka na umupe. Ang uupahan mo lang yung pong bomba. At ang kagandahan naman po kasambahan nun, pagka meron ka naman tao na dalawang tao sa 1 hektarya, maginhawa po yung kaya po ng 1 tao yan. Ile-less mo na ngayon ang bayad mo sa bomba. Bakit? Doon na po ninyo kukunin ngayon yun doon sa kita nyo sa kalamansi. Ile-less nyo na po yun. Hindi na kayo magbabayad ng bomba kasi sila nagagawa. Pati na rin yung pagdadamo, sila rin ang gagawa. Ang gagawin lang po ng may-ari, tutustusan po ninyo ng panggastos yung inyong trabahador. Yan po ang isang kita, no ho? Pagka po sa 600. Pero kung halimbawa naman ay nagnetong 1,000 ka, maganda kita mo doon. Tuwirin lang po ninyo sa 500 bag, kalahating milyon. Milyonan na po yan. Kalahating milyon. Kaya lang, pagka maganda kita po noong may-ari, gaganda rin po ang kita rin noong namumursyento. Pareho po kayo makikinabang. Pero yung gastos ninyo, permis pa rin yung gamot. Take note po mga kasambay ha. Yung gastos po ninyo, take note, permis pa rin po. Maliban na lamang kung nagtaas po ang gamot, nagtaas ang abono, doon po magkakaroon ng mababawasan ng inyong kita. Ganyan po mga kasambahay po ang pag-aaral po natin pagka po meron kang tanim na kalamansi. Nagneneto po ang isang may-ari ng 153,000 doon sa presyong 600 na neto ha. Pagka 1,000, netong 1,000, kung minsan na yun maabot ng 1,500, conforme doon sa presyong aabutan din nyo. Pag maganda presyo, maganda kita. Pag mababa ang presyo, siyempre, maliit ang kita. Kaya hindi naman po masyado pong ang farmers dito ay nalulugi. Kaya lang, maliban na lamang, pag po ang kalamansi ay inabutan po ng bagsak at yan po ay pitasin, misa nasa may-ari na rin. Na po pwede ang kalamansi po ay doble ang presyo ninyo kung maliit pa ang bunga. Pagka nagustuhan ng buyer ninyo na kalamansi ninyo medyo maliit at maganda presyo, pitasin mo. Ngayon, kung ayaw mo naman, pwede mo naman siyang palakin, palausin, huwag kang nga lang aasa na maganda ang presyo nga abutin mo. Kaya nasa iyo na rin yun sa may-ari. Kung gusto mo ng gulpi ang kita, na malaki ang bunga, pero maliit naman ang bayad, nasa iyo rin yun. Kung gusto mo naman na maliit naman po yung bunga, pero doble naman po yung presyo, nasa may-ari po yun. Kaya pinakita ko po sa inyo,
yun po pwedeng kitain ng ating farmers sa kalamansi sa 1 hektarya. Ang kalamansi, ang pamumunga ng kalamansi mga kasambahay, pwedeng pamungahin po ito ng 3 beses sa 1 taon na umani ka ng marami. Bukod pa yan doon sa paunti-unti mong nakukuha sa kanya. Kaya mainam po yun kumpara mo doon sa palay. Sa bagay, yung mga magsasaka po natin, siguro mga kabisado na rin tungkol po sa palay. Pero ito po, binigay po namin sa inyo po yung idea kung paano tayo kumita ang ating mga magsasaka sa ating kalamansi. At hanggang dyan po muna mga kababayan po natin ang aking video na inilabas. Sana po ay naunawaan po ninyo at nagkaroon kayo ng idea na pwede pala tayong kumita ng ganon ang kalamansi farmers natin sa pamamagitan po ng pag-aalaga at sa kaalaman. Kaya mahalaga po dyan ang kaalaman mga kababayan, kaya yan po ang wag po nating kalilimutan. Bago ka pumasok sa isang negosyo, alamin mo muna, pag-aralan, at yan, pag yan ay natutunan po natin, nasaan po ninyo, ang balik po niyan, kayamanan. Sige po, at minsan pa ako po si Kuya Berhel Bunak at nagpapaalam na po sa inyo, lagi natin tatandaan, ang kaalaman at ang karunungan may katumbas na kayamanan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless all sa inyong lahat at bye-bye po. Marami pong salamat po sa ating mga kababayan. At bago po yan, ay shout out po muna sa ating kaibigan si Chef Prado TV, si Taekwondo Kid TV, si Blue Shade, shout out po kay Bea Ali, shout out din po kay Erickson Mangilit, kay Francis Borlon Vlog, kay Sir Elmer G. Melissa, kay Sir Rex Vlog at Bukid Vlogs, kay Joe Albs Channel, shoutout po sa inyong lahat dyan, kay Manny De Leon TV, kay Audio File Live TV, kay Roms Vlog, kay Jan Adora, kay Ma'am Kimchi Boy Vlog, kay Sir Bob Navarro Vlog, kay Lon Vicol TV, si ating kaibigan, kaya hindi po kay Mr. Ray Manzano TV. Maraming salamat po sa inyo pong pag-subscribe dito po sa aking pong channel. Welcome po kayo. Mabuhay po tayong lahat. At God bless all. Bye-bye na po sa inyo. Paalam. Sa sunod na video, paano naman po natin ngayon aalagaan ang bunga, paano naman ang pagpaparami ng bunga ng ating kalamansi. Abangan nyo po yan mga kababayan. Thank you for watching. Bye-bye.